Napahawak ako sa gilid ng dibdib ko. Nakatitig si Brian dito kaninang umaga paggising ko. Kinabahan ako bigla. Alam na niyang nasa akin ang incantation. Galit ba siya dahil hindi ko sinabi kaagad? Biglang hindi ako mapakali. Napakutkot ako sa daliri ko. Naputo lang malalim kong iniisip nang pumasok muli si Ate Yuli na may dalang pagkain. May mainit na tsaa sa gilid. Sana nakakapagpatunaw to ng hiya. Naisip ko. Ilang oras ang lumipas. Kumakatok na naman si Ate Yuli. Hinayaan ko lang siyang pumasok. Nasa ilalim pa rin ako ng makapal na kumot. Nagko-concentrate ako. Nilalamog kong loob ng utak ko para magkaroon ako ng partial amnesia. Kailangan kong makalimot. Kung hindi, baka hindi ko makayanang harapin ang Brian ng buhay ko. Naramdaman kong umalog ang kama sa likod ko. Dito ba matutulog si Ate Yuli? Napilitan akong tumigil sa ginagawa ko para balingan siya. Muntik na ako mapatili nang hindi si Ate Yuli ang nakita ko. Si Brian, in his simply nice white shirt and cotton pajamas. His bachelorette is lying on the same bed with me, looking all magnificent from head to toe. Nakapikit ang mga mata niya at nakapatong ang braso sa noo. Hindi ko napigilan ng mapatulala. Napatitig ako sa mukha niyang nasisinaga ng malamlam na lampshade. He's like a sleeping god from a different dimension. Ang kagwapuhan ni Brian talagang out of this world. Hindi ko maipaliwanag kung gaano siya kagwapo sa mga oras na to. Para akong nakatitig sa mukha ng Diyos. Ngayon ko naintindihan ng Biblia na sinabi ng aklat na yun na ginawa ng Diyos si Adan na kanyang kawangis. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit ganitong nararamdaman ko? Nag-uumapaw ang puso ko sa paghanga sa lalaking ito. Talk to me. Don't just stare. Nagulat ako nang magsalita siya pagkatapos ng mahabang sandaling nakatitig ako sa kanya. Napakurap pa ako nang magdilat siya ng mga mata at ibaba ang braso mula sa noo para matitigan ako sa muka. Namumutla ako panigurado. Bakit ka nandito? Sa dami ng naisip kong sabihin yun ang lumabas sa bibig ko. I need rest. I was awake for almost 72 hours now. 72 hours? 3 araw? Malamang kasi nawala ako. Hinanap niya ako ng walang tigil at walang pahinga. Tapos binantayan niya pa ako ng magdamag kagabi. Dito ka matutulog? Kumunot ang noo niya. This is my room. This is my bed. Naturally, I will have to sleep here. Nakagat kong labi ko. Sa ilang oras na pagstay ko dito, hindi man lang pumasok sa utak kong nasa kwarto ako ni Brian. Hindi pa man din ako bumaba para hindi niya ako makita. Tapos hindi ko na-realize na dito ako sa kwarto niya nakahiga. Stupid. That's explain his picture on the wall. Wala naman siyang litrato sa kwarto ko eh. Aalis na ako. Dahan-dahan kong binaba ang kumot sa katawan ko para makatayo. Pero bago ko pa magawa yon, pumaikot na sa bewang ko ang braso ni Brian. Isiniksik niya ako sa katawan niya. Nakaunan ako sa balikat niya. Stay. I brought you here because I don't want to take my eyes off you and get the risk of losing you again. I can't go through the same fear I felt when they captured you. I felt my soul coming out of my body. When I heard you were ambushed, I was so scared. It killed me. His voice sounds tired and strained. Naramdaman kong bigat ng naramdaman niya nung nawala ako. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko sa maladyos na nilalang na to. Sino lang ba ako para pagtuunan niya ng ganoong klase ng concern? Isa lang naman akong ordinaryong taong kinidnap niya noon dahil ninakaw ng kapatid ko ang goblet ng pamilya niya. Ako lang naman ang bunsong apo ng isa sa mga mortal niyang kaaway. Kaya anong karapatan kong mabigyan ng ganoong klase ng pag-aalaga? Napahawak ako sa brasong nakapulupot sa bewang ko. I want to hug him real tight. Gusto kong iparamdam sa kanya na okay na ako. Wala nang masakit sa akin. Para hindi na siya nahihirapan ng ganito. The stunt I did yesterday. Nung sugurin ko ang kuta ng kalaban ng walang plano at walang paghahanda. That was the most stupid thing I did. I could have been killed. I could have let every one of my troops killed too. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako nakakapag-isip ng matino kapag ikaw ang involved. I was just lucky I had the best squad in the world. We're able to get through and manage to stay alive to get you back. When I saw you lying on that stupid cold floor, I felt like I was hammered in the head. Suddenly, I want to tell my troops, leaders in Greece, to deploy every allied mercenary
I've got to destroy the roots of Hades. I will never ever forgive them for what they did to you. I was prepared to launch an all-out war against them. He was hard of breathing. I can feel his heartbeat in my arm. It's very rapid. Alam kong kung gaano katindi ang galit na nararamdaman niya. Halos magiba ako. I had to watch you cry in pain the whole night. I didn't want to take advantage of you, but I did. I can't bear to see you suffer. I had to do everything I can to stop the pain. I'm sorry, Amanda. I'm so sorry. Shh! Naiiyak ako. Tumulo na ang luha ko. Ayokong umiyak kasi baka mas lalo kong madagdagan ang hirap na nararamdaman niya. Hindi ko alam na ganun ako kaimportante sa kanya. Wala akong ideyang ganoon katindi ang pag-aalala niya sa akin na halos mabaliw na siya. Nabubwisit ako sa sarili ko kasi wala akong alam. Sana hindi na lang ako lumabas ng bahay. Sana nagpaalam ako. Sana hindi matigas ang ulo ko. Nasasaktan akong nahihirapan siya ngayon. Nasasaktan akong isiping paulit-ulit ko siyang pinatay sa loob ng halos 2 araw na nawala ako. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko lahat. Malas akong tao. Pero alam mo ba, simula nang makilala kita, parang nagbagong takbo ng mundo para sa akin. Una naisip ko, sineswerte na ako. Pero ngayon na-realize ko, hindi ako naging swerte. Hindi nawala ang kamalasan ko sa katawan, malas pa rin ako. Nagkataon lang na nandyan ka na. At sa sobrang galing mo, lagi mo akong nasasagip. Lahat ng kamalasan nasasalo mo para sa akin. I would trade my soul to the devil just to keep you safe. I will never let anyone hurt you. Latria mo. I swear. He kissed my forehead gently. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Sa pagkakataong ito ako naman na nagbantay sa pagtulog niya. Ang saya ko. Sobrang saya ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi siya galit sa akin. Kahit alam niyang apo ako ng kaaway. Hindi siya nagalit kailanman. I love you, Brian Villamor, and I don't mind to fall into the deepest hell. If that means I can get to keep you with me. Bulong ko sa tenga niya. Alam kong malalim na ang tulog niya at hindi niya na naririnig ang sinasabi ko. Pero somehow, I want his subconscious to know how I feel for him. How much I love him. Ang dilim ng paligid. Nakakabingi ang katahimikan. Walang hangin pero nanunuot sa balat kong kakaibang lamig na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Naninindig ang mga balahibo ko. Napabalikos ako ng bangon. Natulog ako katabi si Brian. Ang alam ko'y nanunuot sa ilong ko ang mabangong singaw ng kanyang katawan at komportable akong nahihimbing sa kanyang bisig. Kaya ngayon hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa napakadilim na lugar na to. Nakahandusay ako sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Tila ako nasa loob ng napakalaking bulwagan. Pakiramdam ko maraming taong nakamasid sa akin, pero hindi ko sila makita. Nababalot ng dilim ang buong paligid. Dahan-dahan akong tumayo. Ang kaba sa dibdib ko'y nag-uumapaw. Nasaan ako? Nasaan si Brian? Paano nangyaring bigla na lang akong napadpad sa lugar na to? Nakakatakot na mga bagay ang pumasok sa isip ko. Maaaring dinukot na naman ako ng Hades. At hindi ko alam kung anong ginawa nila kay Brian. Tumakbo ako sa dilim. Pero parang walang katapusan ng kadilimang binabaybay ko. Napagod na lamang ako sa kakatakbo, wala pang nasusumpungan ng aking mga mata. Humihingal akong napahawak sa tuhod. Paikot-ikot ang tingin ko sa paligid. Ikinagulat kong paglabas ng liwanag sa isang parte ng bulwagan. Kinakabahan akong lumapit. Ang liwanag ay nanggagaling sa buwan. Bumuka ng maliit na bilog ang bubong ng malaking lugar na kinaroroonan ko. Pumasok doon ang liwanag. The moonlight illuminated a high marble platform where a human seemed to be lying unconscious. Kinain ako ng kuryosidad ko kaya dahan-dahan akong lumapit. Nanginginig ang buong katawan ko nang mapagtanto ko kung sinong walang malay na taong yun. Brian? Halos sumabog ang puso ko sa takot. Patay na ba siya? Bakit parang hindi na siya humihinga? Tumakbo ako papunta sa kanya para gisingin siya. Pero laking gulat ko nang balutin ng maitim na usok ang 2 kamay ko. Sa kanang kamay ko, lumitaw ang isang matalas na punyal. Sa kaliwang kamay naman ay hawak kong isang luma ngunit kumikinang na kupita. Nahintakutan ako. Hindi ako makapaniwala. Anong nangyayari? Lumitaw sa harap ko si ate.
Nakasuot siya ng sinaunang damit ng mga taga-Greece na kulay pula. Sa likuran niya ang mga malalaking taong nakaitim na parang mga bantay niya. Ate, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa ko dito? Anong ginawa niyo kay Brian? Sigaw ko sa kanya. Sa mga oras na malakas ang kutob kong malaki ang kinalaman ng ate ko sa mga pangyayari. Nandito ka, Amanda, para isa katuparan ng mismong nakapataw sa'yo simula nang isilang ka. Ikaw ang magbibigay sa buong angkan ng mga anak ni Hades ng walang hanggang buhay at kapangyarihan. Pagkatapos ay dumagundong ang mga hiyawan sa buong paligid. Tama ako. Maraming taong nakamasid. Hindi ko man sila nakikita pero nararamdaman kong presensya nila. At alam kong napakarami nila. Gawin mo na, Amanda. Ngayon na. Sigaw pa ng kapatid ko. Pagkurap ko biglang napunta ako sa kinaroroonan ni Brian. Nakapikit ako na parang wala ng buhay. Nang tamaan ako ng liwanag ng buwan, tila nagkaroon ng sariling buhay ang katawan ko. May kung anong persang nagtulak sa akin na inangat ko ang kamay ko upang itarak at buong lakas na ibaon sa dibdib ni Brian ang punyal na hawak ko. May mga binibigkas na salita si ate. Sinasabayan siya ng lahat ng taong nakapaligid sa amin. Nanunuot sa tenga kong bawat kataga ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong klaseng itim na kapangyarihan ang lumukob sa akin. Dahil biglang nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Nakaramdam ako ng matinding kagustuhang kuhanin ang puso ni Brian mula sa dibdib nito at inumin ang lahat ng dugo mula doon. Ito ang tadhana mo, Amanda. Katawan mo na mismo ang nagdidikta ng kapalaran mo. Ipinanganak ka para gawin ang ritual na ito. Ibaon mo ang punyal na yan sa puso ng huling lahi ng mga tagapagbantay. Ito ang panahon ng pinakahihintay ng buong lahi ng Hades. Yun ang kagustuhan ng katawan ko. Yun ang kagustuhan ko. Kailangang mapatid ang matinding uhaw na nararamdaman ko. At ang dugo niya ang siyang tanging solusyon. Hindi ako nagdalawang isip. Umalab ang pakiramdam ko. Namula ang mga mata ko. Ubod lakas kong itinarak ang punyal sa dibdib ni Brian. Amanda! Nalaki ang mga mata ko. Matapos kong maibaon sa puso niya ang punyal ay tila nagising siya mula sa malalim na pagkakatulog. Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya at matamang tumitig sa akin na tila nagtatanong kung paano ko nagawa sa kanya ang bagay na ito. Ikinulong niya sa mga kamay niya ang kamay kong hawak pa rin ang patalim na nakabaon sa puso niya. Amanda, napalunok ako. Nakita ko sa mga mata niya ang sakit ng ginawa ko. Naluluha siya pero pinipigilan niya yon. Walang tigil ang pagbanggit niya sa pangalan ko. Gusto ko siyang patahimikin, kaya hinugot ko ang patalim at muli iyong itinarak sa kanya. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa dibdib ni Brian. Sinahod ko ang dugo gamit ang kumikinang nakupita at hayok na uminom mula doon. Walang tigil ang tawanan at sigawan sa buong paligid. Pumalakpak ang ate ko sa ginawa kong animoy kabayanihan para sa kanila. Pinupuri nila ako. Sinasamba. Napakasarap sa pakiramdam. Sa sobrang sarap na pahalakak na rin ako ng malakas kasama nila. Humalakhak ako ng humalakhak hanggang sa napagod ako. Tumatawa ako kahit na wala naman akong kaligayahang nararamdaman sa dibdib ko. Unti-unti ang tawa'y naging iyak. Napasulyap ako sa walang buhay na katawan ni Brian. Sa mga sandaling yun ay parang bumalik ang nawalang kaluluwa sa katawan ko. Napasigaw ako. Brian! Niyubyub ko siya. Pero hindi na siya sumasagot sa akin. Nanatiling nakapikit ang mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko na mapagtanto kung wala na siyang buhay. Na kahit kailan ay hindi na siya babangon sa pagkakahiga niyang yun. Walang tigil ang naging luha ko. Walang tigil ang tawag ko sa pangalan niya. Anong nangyari? Paano ko nagawa sa kanyang bagay na ito? Hindi maaari. Dapat nababuhay si Brian. Dapat ay may gawin akong paraan. Hindi ako papayag na mawala siya. Mahal na mahal ko siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Brian! Gumising ka! Gumising ka! Dinudurog ang puso ko. Halos maupusan ako ng hininga sa sobrang paghikbi. Hindi pwede to. Hindi maaari. Ikamamatay ko. Amanda! Amanda, wake up! Nakaramdam ako ng matinding pagyugyug sa katawan. Napadilat ako. Punong-puno ng luha ang mga mata ko. You're crying in your sleep. Magagandang mata ni Brian ang sumalubong sa akin. Nanaginip ako. Panaginip lang ang lahat ng yun.
Otomatiko akong napayakap ng mahigpit sa kanya. Sabay hagulgol sa balikat niya. He's warm and breathing. Brian is alive. He's alive. Shh. It's okay. It's okay. It's just a dream. Huwag mo akong iiwan. Bulong ko sa kanya. I'm not going anywhere. I promise. Kumawala ako sa bisig niya at tinitigan siya sa mga mata. Totoo? Tumango siya. What is it about? Tanong niya. Sasabihin ko bang pinatay ko siya sa panaginip ko? Ang gulo ng utak ko. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling ang mga eksenang yon. May lihim ba akong galit kay Brian? Kinapa kong dibdib ko. Leche. Nag-uumapaw ang pagmamahal ko para sa gwapong to. Tapos papatayin ko lang? Kalokohan. Hindi ko magagawa yun. Oo, inaamin ko. Naasar ako sa kanya kasi hindi niya ako pinatulan kahit nakabilad na ang katawan ko sa kanya. Pero hindi naman siguro ako magtatanim ng galit to the point na sasaksakin ko siya sa heart. My gosh! Over my dead hot as hell body. Amanda, answer me. Is it about Hades? Ayokong sabihin. Baka matakot siya sa akin. Alam ko sa sarili kong hindi ko yun magagawa sa kanya. Kahit na buong katawan kong maging kalaban ko, lalaban ako. Kung kailangan lumunok ako ng nuclear bomb para hindi ko magawa sa kanyang nakakatakot na bagay na yun, gagawin ko. Do you have something you want to tell me? Naramdaman kong naging seryoso na ang tinig ni Brian. Napatitig ako sa kanya. Sinalubong niya ang tingin ko. Para bang binabasang iniisip ko. Mind reader ba siya? Hindi naman siguro. Baka mabasa niyang pinagnanasaan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang daming pumapasok sa isip ko alam ko naman kung anong gusto niyang marinig sa akin. Yung incantation. Usal ko. It's tattooed on your body. I saw it, of course. Napatitig ako sa kanya. It means you will kill me someday. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Napaawang din ang mga labi ko. Nabuhay ang buong sistema ko sa tinuran niyang yon. Anong sinabi mo? Ngumisi lang siya at humiwalay sa akin. Akmang babango na siya pero hinila ko siya sa braso. Ulitin mo nga. His lips twisted in a crooked smile. Tila inaasar ako. Wala. I'm just kidding. Don't take it seriously, Amanda. Bumangon ka na. I'm sure nakapaghanda na si Yuli ng breakfast. Tuluyan siyang tumayo ng kama. Kumakabog ang dibdib kong nakasunod sa bawat galaw niya. Come on now. This is gonna be a long day. We have to arrange your papers. I'm taking you to Greece. Ayoko. Kumunot ang noon niya sa sagot ko. Akala ko ba gusto mong sumama? I started the war when I went looking for you and killed some of their important people. Kung hindi tayo kikilos, magkakaroon ng panahon ng Hades na makabuo ng sapat na lakas para lusubin tayo dito. Kailangan kitang maitago sa pinaka-safe na lugar na alam ko. Sa palasyo yon, sa Greece. Bakit kailangan mo akong itago kung ako naman palang papatay sa'yo? Mapakla kong sagot. Hindi ba dapat mamatay na lang ako agad para wala ka ng problema? Mapait kong sagot na nagpabalik kay Brian sa kama. Padabog itong naupo sa tabi ko. Matigas ang anyo ng mukha na tila napikon sa sinabi ko. I told you. I was just joking. Asik niya. Nagjo-joke lang din naman ako Bulong ko. It's not funny at all. Ang sama ng tingin niya sa akin. Para bang ang laki ng kasalanan ko kung nagjo-joke siya. Nagjo-joke lang din naman ako. Lumabas siya ng pinto nang wala man lang good morning kiss. Kagabi lang ang sweet-sweet niya sa akin. Tapos ngayon galit na naman. Siya lang ba may karapatang mag-joke? Hindi ko rin naman nagustuhan ng joke niya Natakot pa nga ako. Buwisit na yun. Kinakabahan pa nga ako hanggang ngayon. Paano kung hindi siya nagbibiro? Paano kung totoong sinabi niyang akong nakatakdang pumatay sa kanya? Paano kung ang lintik na tattoo ko na to'y may kakayahan palang sapian ako at magawa ko kay Brian ang nagawa ko sa panaginip ko? Pues hindi ako nagbibiro. Pag dumating ang araw na yun, lulunok talaga ako ng bomba. Nag-ayos muna ako ng sarili saglit bago bumaba para kumain. May pakiramdam akong hinihintay ako ni Brian sa dining room. At magbubugan na naman ng apoy yung kapag matagal pa akong dumating. Pero nang makarating ako sa kalahati ng stairs, nakita ko na nasa baba ang 4 na matatangkad na mga lalaki. Hindi sila naka-uniform na kagaya ng mga guards sa paligid. They are all action star looking. Leather jacket, jeans, high-cut shoes, and all that.
Lahat sila may kanya-kanyang signature na dating at forma. At ang itsura nilang apat, mukhang magkakaiba sila ng nationality. In fairness kay Ate Yuli, nagsasabi siya ng totoo na ang gagwapo ng apat na ito. Hindi lang basta gwapo, sobrang gwapo, tapos ang model/artista. Napatingin silang lahat sa akin nang mapansin ang pagbaba ko. Taas na una sana ako kaso may naalala ko. Diyos ko naman Lord, hanggang saan ko dadalhin ang kahihiyang yun? Pwedeng mag-evaporate kahit mga 10 seconds lang? Good morning, Amanda. Napapikit ako. Lalampasan ko lang dapat sila. Pero nakakaasar binati pa ako ng isa. Nakaharap na tuloy silang lahat sa akin. Napilitan akong mag-angat ng tingin at plastic na ngumiti dun sa bumati sa akin. My name is John. Nilahad niya ang kamay niya sa akin. Pero hindi na ako nakapag-focus doon. Napako ang tingin ko sa mukha niya. Well, first of all, hindi niya kasing gwapo si Brian. Lamang si Brian ng mga 2 paligo siguro. Pero gosh, demigod itong si John. His hair is black as jet. Medyo may kahabaan na tumatabing sa mga mata nitong kulay green. Seryoso akong green nga. Isn't it the rarest eye color in the world? I can't identify his nationality pero alam kong European siya. For a man, he's got quite long lashes and very smooth skin. Ang mga labi niyang natural na pinkish ang pinaka-highlight ng mukha niya. Para siyang inosente tingnan kung hindi lang maliit ang tattoo niya sa leeg na parang isang simbolo mula sa impyerno. Pagkatapos ng ilang sandaling nakatitig ako sa kanya, tinanggap ko ang kamay niya. I'm Amanda. I know, my lady. Sagot niyang dinala ang kamay ko sa bibig niya para halikan. Papalag sana ako pero dahil demigod naman, okay na lang. Hindi naman talaga ako choosy. Tsaka may lady daw. O ha? Sabi na kay Brian, babae ako Parang naboost ang ego ko doon. Pakiramdam ko tuloy ang ganda ko. Sunod na lumapit sa akin ang lalaking kakulay ng Pacific Ocean ng mga mata. Nakakaakit pero nakakalunod. Mas maiksi ang buhok niya. May pagka-blonde ang buhok. Sa tansya ko may lahi siyang Amerikano. He's got a wide shoulder and a very strong physique. Seryosong mukha niya sa una pero nung ngumiti siya at pinakitaan ako ng pang-Colgate close-up Sensodyne happy na smile, nalaglag ang puso ko. Asset niyang smile niya, promise. I'm Alec. He shake my hand. Ngumiti ako sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang tattoo niya sa leeg na kagaya nung kay John. The third man in front of me. Sigurado ako Asian. Kulay itim ang mata niya. Kulay itim ang buhok. Hindi gaanong katangkaran kumpara sa 2 nauna. Pero singkit si kuya. At siyang may pinakamakinis na mukha sa lahat. Papatalo ba naman ng mga Asian pagdating sa kagwapuhan? Hindi. Kamukha siya ni Lee Min-ho. Seryoso. Hindi ako exage. Yung pormahan ni Lee Min-ho bilang assassin sa City Hunter, kopyang-kopya ng isang to, with matching black cap. My name is Lee. Seryoso siyang nagpakilala sa sarili. Bahagya siyang yumuko sa akin pero hindi na inabot ang kamay ko. Sabi na Lee, kamag-anak siya ni Lee Min-ho. The last but not the least is the tallest guy in the group. Unlike everybody, he's unsmiling. Mukhang laging may malalim na iniisip at kung makatitig sa akin parang binabasang laman ng utak ko. His eyes are golden. Yeah, like the wolf's eyes. Like he's got some supernatural powers hidden in his very nice body. Katulad ng 3 may halong gayumang pagkakahulma ng mukha nito. His movements are smooth and cold, no doubt. This man is both attractive and dangerous. I'm Ares. Ares, the god of war. Tinanguan ko lang siya. Kahit gwapo siya, nakakatakot ang aura niya. Baka may laso ng kamay niya, mahirap na. Lahat silang 4 may magkakaparehong tattoo sa leeg. We're arranging your papers now. We will ask you to sign some docs so we can fly out to Greece as soon as possible. Kwento ni Ares. Ang nice niyang magsalita, promise. You're not safe here. Oo, sinabi na ni Brian sa akin yan. Di ba nila alam na si Brian ang hindi safe sa akin? Ay, sa kabilang banda, mas maigi na nasa pangangalaga ako ni Brian kaysa naman mahuli ako ng mga kalaban at magamit pa ako sa kung anong mga kahayupan at kademonyo ang binabalak nila sa bebe ko. Mabuting hang pumunta na tayong lahat sa Greece. Nagsisilaglagan ng mga Andes ng mga babae dito dahil sa inyong 4. Nakakaloka kayo. Pabulong kong komento. Tagalog yun
For sure hindi nila maiintindihan. Really? Nakatawang pahayag ni Alec. Ngumisi din ng palihim si Lee. Nanlaki yung mga mata ko. Naiintindihan nila? Amanda, hinihintay ka na ni Sir sa dining room. Biglang sumulpot si Ate Yuli. Buti na lang. Nakangiti na nakangiwi akong nagpaalam sa kanilang apat. Habang kumakain kasama si Brian, napapangiti ako. Kung dati nasa magkabilang dulo kami ng mesa, ngayon nasa pinakamalapit na upuan na ako sa kanya. Nakakatuwa, ang saya lang. Sa kabila ng mga near-death experiences ko, nararanasan ko naman ang langit na to. Heto sa harap kong tunay na Diyos ng mga gwapo, Diyos ng mga macho, at Diyos ng mga magagaling sa... Natigilan ang utak ko. Napatitig ako kay Brian habang sumusubo ng pagkain gamit ang kutsara. Wala sa sariling sunundan ko ang paggalaw ng panga niya, pagnguya niya, at ang panakanakang pag-ikot ng dila niya sa mga labi niya. Ang sarap. What are you staring at? Natigil ang imagination ko. Napastraight ako ng upo, tapos ay binalik ang atensyon sa pagkain. Tingin lang eh. Anong masama dun? Tingin na may halong pagnanasa. Gusto kong kagatin ang labi niya, promise. Ba't ang gwapo ni Brian? I mean, ang daming gwapo sa mundo. Kaya nung 4 sa living room. Pero si Brian talagang pinakagwapo sa lahat ng gwapo sa buong galaxy. Gusto ko siyang laging tinititigan dahil bawat galaw ng katawan niya basta. Ang katawan niya nagre-release ng airborne aphrodisiac na bulta-bultahe ang epekto.